Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is gagala tayo dito sa Macau. So hindi lang ako guys, kasama ko yung amo ko dito. And mag-stay kami dito ng 2 days and 1 night only sa Parisian Hotel. So doon naman kami sa Parisian Hotel. So makikita natin doon yung Malaparis na tower. Diba? Malaparis. So, ito guys is view lang kung dito sa Macau. Ipakita ko lang sa inyo yung view sa tayo. Nasa bus kami guys nito. Nakasakay tayo sa bus. And ito yung madadaanan natin mula sa airport papunta sa mga hotel. So, dito sa Macau guys is napakaraming hotel. Magkakaiba sila. Meron dyang Parisian, ano pa ba? Londoner, diba yan, marami. So, sikat dito guys yung mga hotel kasi karamihan dito guys is maraming casino. Diba, minsan yung iba nagtutour para nagkakasino yung mga rich people, ganon. So, maganda dito. Maliit lang ang Macau guys. Kung tutuusin, kaya niyo siyang libutin yata. Sabi nila, within 1 day, diba, malibot nyo na yan. So, hindi ko alam kung gagala kami sa dun sa pinaka-market ng Macau. Kasi ilang beses na rin kami nakapunta dito guys, nila amo. So maraming beses na. And ako naman nakapunta na hindi ko kasama ang aking amo is parang one time pa lang sa, 'di ba, sa 8 years ko dito sa Hong Kong. Isang beses lang nakapunta diyan. First time ko nung nasa unang employer pa ako nun guys. So may nang-treat lang sa akin and nakasama ako dito papuntang Macau. And hindi naman kami sa mga hotel kasi nagpasyal kami doon sa market nila dito guys. So maganda, malinis, and madali lang naman guys na ang maganda pa rin dito guys is yung sa mga maraming wifi, free wifi. Char, wifi ang hinanap. So enjoy niya lang yung view. Ayan, kung makikita niyo. Parang normally guys is parang same lang din ng ng Hong Kong. Kaso nga lang maliit lang sila, mas maliit ang Macau kaysa sa Hong Kong yon. Ganon. And dito guys is sikat kasi nga dito guys is mga casino, 'di ba? Siguro yan yung dinadayo nila dito ng mga rich people, gano'n. And alam nyo dito guys, is yung bus is free. Halimbawa, meron kayo, mag-check-in kayo ng isang hotel, may free bus na yan guys, going airport and going to hotel, back and forth, gano'n. So, maganda siya, parang kahit ilang beses na kayo nakapunta dito is parang hindi ka nagsasawa, diba? Hindi ka nagsasawang mamasyal. Ganun. Parang ganun. Diba, bongga. And marami naman pwedeng gawin dito sa Macau, guys. Lalo pag naka-check-in kayo ng hotel is pwede kayo mag-swimming. Diba, may mga activities na pwede nyong gawin. And alam nyo, guys, pupunta kami dun sa, alam nyo yung church. Yung church na half lang siya. Half church. Diba? Last day namin, pupunta daw kami doon sa sa church. Kasi medyo malayo yun, kailangan lakarin. And alam nyo guys, nung pumunta kami doon, wala sa video na to, kasi puro road trip lang to. Kasi from, I think from hotel to, parang sa town market nila, tinatawag na town market. So, ayun guys, kaya makikita nyo dito is puro road. Puro road view lang. And, doon guys, is nung pumunta kami, is sobrang daming tao over. Sobrang daming tourists. And siksikan talaga. And alam nyo guys, marami nun dahil nga magki-Christmas, ang daming mga pre-taste. Diba? Pre-taste, nabubusog kayo sa pre-taste. Ganon. Daming pre-taste. Diba? May pa pre-taste. So, maganda ang Macau, malinis, and hindi siya ganun ka-traffic. Kasi alam niyo guys, may lugar, may bansa, saan ba kami pumunta noon na sobrang traffic? Thailand. Nung pumunta kami dun, ay grabe ang traffic, parang Pilipinas guys.
ang Thailand. So, dito sa Macau, wala namang traffic. Parang sa dami ko nang punta dito, walang traffic, ganun, mama. Kasi, maliwalas yung highway nila. Parang hindi ganun kasiksikan, ganun. Lalo pagdating dito sa mga hotel. Pero dun sa may market yun, maraming tao dun. O, diba? So, yun guys. And, ang pagkakaiba lang talaga dito sa Hong Kong and Macau. Ang Macau kasi guys is from Hong Kong ay parang 45 kapag mag-car kayo. Puntang airport is almost 1 hour. Kasi sabihin na natin 1 hour from Hong Kong to kasi nung pumunta kami dito mula dito sa bahay hanggang doon sa Macau ng airport is parang 1 hour. Ganun, kapag car yung gamit nyo. So, mayroon din naman guys na bus lang. May sinasakyan dito from Hong Kong to Macau na bus. Mas madali. Tapos, ang first experience ko guys dito nung pumunta ko is, nagsakay kami is hindi bus. Wala pa nung bus, wala pang bridge noon. Ginagawa pa lang. So, barko yung sinakyan namin from Central. I think in Central, may sakayan na barko. Parang lang naman siya, 2 hours yata travel. Sa barko, parang ganun. Hindi ko maalala kung 1 hour or 2 hours sa barko papuntang Macau. Yun yung sinasakyan pa namin dati. Pero ngayon, mayroon pa rin guys, kung gusto nyong from Hong Kong to Macau is mag-ship. Meron pa rin barko guys hanggang ngayon. So sa may Central nga lang. Medyo mas matagal siya kumpara sa bus papuntang Macau. For example, from home, kasi na-experience ko sumakay ng bus nung time na pumunta kami ng Macau. Ngayon, hindi ako nakapasok ng immigration. Nakalimutan ko ang passport guys. Nakalagpas kami sa may toll gate kasi kailangan din ng passport doon. So, hindi ko nadala yung passport, nakalimutan ko. Ang problema ko, hindi ako makalabas sa immigration. Yun yung experience ko. Oh my God, sabi ko. Tapos sabi ni amo, o sige, bumalik ka na lang. O, diba? So, sobrang, alam mo yung sobrang madali ko, hindi ko naipak yung aking passport. And yun nga, bumalik ako from Macau immigration hanggang Hong Kong. O, diba? Ngayon, so sumakay ako ng bus mula Macau Airport papuntang Hong Kong. Kasi guys, sobrang higpit. Hindi ka talaga, kahit may ID ka, hindi ka makakapasok. Ang ginawa ko from alam mo guys, nataranta ako nun kasi pagbaba ko ng bus ng Hong Kong, syempre dadaan ka pa rin sa immigration. Sabi niya hinihingi yung passport ko dyan sa Hong Kong Airport. Sabi ko, no, I forgot my passport. That's why I go back. This is my ID. Ayun, sige lang. Ay, buti na lang guys. Alam niyo, experience na kayo. Minsan, mas okay din naman yung na-experience niyo yung mga bagay-bagay na hindi niyo in-expect, di ba? Di ba? Alam niyo guys, ang higpit kaya dito. Kaya kailangan, kapag mag-travel kayo, i-check niyo mabuti talaga kung may passport kayo. Dala niyo ba ang ID niyo? O di ba, double check. O, diba? That time, ID lang yung nadala ko, hindi ang passport. So, bumalik kami. Bumalik ako pala. Bumalik ako noon. Sila amo lang yung natuloy ng Macau. And sinalula. Di wala silang assistant. O, diba? Bumalik ako ng bonggang-bongga. Tapos, wala. Yung pera ko pa noon that time is parang wala sa octopus. So, kailangan ko pag bus pala kayo guys, pag sasakay kayo ng bus, kailangan may octopus kayo. Kasi yun ang, hindi yung cash. Kailangan talaga octopus or Alipay. Yun yung pambayad. So, ang ginawa ko, nung parang nagpapasa pa ako na sa aking Alipay kasi wala akong cash lang yung dala ko, wala ako sa may octopus. Diba? May mga experience talaga nakakabaliw, no? And, gayon nga, ang daming experience na naranasan na mga unexpected. O, diba? Kaya kung magta-travel kayo guys, for sure, kailangan nyo talaga madala ang mga documents na kailangan. Kasi kapag hindi, babalik kayo sa nyo inaasahang pagkakataon. O, diba? Ang importante kasi yung passport guys. Kailangan talaga bit-bit nyo yan. So, kapag hindi, ay babalik talaga kayo ng di oras. So, maganda sa Macau actually, siguro minsan alam nyo guys, may time na pumunta kami ng Macau nila, kakain lang pala kami ng lunch, isang beses yun. So, nag-drive, ang layo-layo ng driving.
Sobrang gutom na. Tapos magla-lunch lang pala dun sa Macau, sa hotel ng Macau. And then, after lunch, umuwi na rin kami. Yung pala, niro-road test lang yung bagong car. Noong time na bago yung car. So, road test. So, ganun lang. O, diba? Malapit lang kasi, guys. Hong Kong to Macau is very near. Sobrang lapit lang, guys. Kaya, pero kung tutuusin ko, nasa Pinas ka, kung hindi ka pa nag-abroad, hindi ka pa nakarating ng Hong Kong, hindi ka pa nakarating ng Macau, iisipin mo na pag pumunta ka ng Macau, saan ba yung lugar na yun, 'di ba? Malayo ba ganito, 'di ba? Pag ganun tayo pag nasa Pinas pa. So ngayon, isip ko, sabi ko, ang lapit lang pala, malapit lang. So ang China also guys is malapit lang din dito sa Hong Kong, guys. So pwede mag-travel. Kaso nga lang kailangan natin ng visa pag China. O, 'di ba? So, napakaganda rin dito kasi sa Macau kasi nga guys, walang traffic, hindi siya polluted masyado, and yung building niya guys is same lang halos din ng Hong Kong, may matataas na building. Pero dun sa town ng Macau is, parang alam niyo, pag nasa taas kayo, makikita niyo parang squatter na rin kasi sobrang dami. May video ako niya na galing kami sa, pumunta kami sa taas ng hotel and tinicturean ko yun dun sa may town ng Macau. And parang ano din siya, Thailand, ganun. Parang yung mga kung titingnan nyo. Pero dito sa mga hotel city, hindi nyo masasabi na gano'n, di ba? Kasi puro high building yan. Ganon. So, enjoy nyo lang swerte na kayo guys kapag sinasama rin kayo ng amo mag-travel kasi nararating nyo yung mga lugar na hindi nyo naman ini-expect na mapupuntahan. O, di ba? So, may mga amo na nagsasama, meron din namang hindi. Depende pa rin yan sa kanila. So, kapag nakasama ka ngayon, kahit na medyo mahirap, kapag kasama ka, syempre, mag-a-assist ka lahat, ganito, ganyan. Pero ang maganda dito sa amo ko, kapag kasama ka, hindi ka naman nagugutom kasi hindi ka naman